So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo itong ating military jeep. So ito nga pala ay MV Standard Military Jeep. Ito yung standard. Kumbaga, ito talaga yung pinaka-itsura ng military jeep. So itour ko kayo ng konti guys. So ito. So pakita natin yung mga parts. Yan. So ito guys yung kanyang grill. Malaki yung pagkakaiba nito kaysa dito sa civilian na jeep. Kasi yung grill nito, halos katulad na siya ng ginagamit natin sa owner type jeep. Ayan. At iba na rin yung kanyang headlight. Kumbaga maliit kumpara dito sa civilian. Kasi ito nga ay pang military. Ayan. At kung mapapansin nyo nga, meron pa siyang extra na ilaw dito. Ang purpose nito ay, yan, papakita natin sa Google. Ang purpose nito. Yun ang purpose niya. Ayan. Kaya meron siyang extra na ilaw dito. At kung mapapansin nyo nga din mga boss, meron siyang extra pa na hood catch. Itong hood catch na ito ay para naman dito sa ating windshield. Ito kasi nabababa ito. Kumbaga bababa dito, tungo siya. Kasi ganoon naman talaga dapat ang mga windshield. Mga OTJ natin, naka-fix siya pero dapat talaga nagaganon yun, na natitilt siya. At ito pa nga, mapapansin nyo, iba yung kanyang windshield, iba yung kanyang design. Ayan, pa-square. Ayan, dalawa. At meron din tayo dito guys na dalawang wipers. Ito nga naman, yan, itong ating side mirrors. At syempre meron tayo ditong mga shovel at axe. Ayan. So, pag nagkaanohan, pag napatay mo yung kalaban mo, diretso libing. Diretso libing. Ayan. Siguro, ewan ko lang. Yun ang military jeep to eh. Tapos meron siyang axe, syempre, kapag gera na to. At syempre, kagaya nga ng ating mga FPJ, meron din siyang hawakan dito. At dito. Ayan. Tapos ito nga pala guys, itong kanyang V-bar is natatanggal din. Unlike sa mga ordinaryong FPJ na nakikita natin, talagang naka-fix talaga. Ito talaga kumbaga, syempre pang military nga. Ilang beses ko na inulit na pang military to. Pwedeng tanggalin yung bubong, pwedeng ibaba itong ating windshield para presko siguro sa ating mga sundalo. Kasi di ba, suot ng mga sundalo dati yung napaka-init. Dito tayo sa likod. Ayan. Ito yung kanyang spare tires. Ayan. Kagaya itong mags na to, kagaya ito nung nakakabit dito. At syempre, itong ating extra na fuel kung sakali man maubusan tayo. At ito pa pala guys, halos katulad din to nung sa FPJ, may ganito. Ayan. At ito, sakaling meron silang hilahin, meron din silang ganito. At syempre yung ating mga brake lights, kakaiba siya. So sanay kayo na ang ipakita ko lagi is yung mga LED. Pero dito nga syempre lumang mga version ng mga Honor, ito yung mga lights niya. Yung headlight natin Stanley yun, original yun. At dito naman tayo sa ating trapal. So iba yung niya, pang military talaga. Iba Shoutout kay Kuya Mario sa magtatrapal natin. Kaya mo kaya to? Pang military. Balik tayo dito sa unahan. Napansin ko lang din kanina nung hindi ko pa alam. Nagtataka ako kung kung bakit meron siyang naka-uslit dito na kung ano man to. Nung una, akala ko niloloko ko yung si boss. Sabi ko, baka factory defect kaya nakalabas to. Pero hindi pala. Ito pala guys ay coolant. Tapos yung kanyang chassis, yan. Demolye nga pala to mga boss. Demolye. So ito nga pala guys, itong mga ganitong klase ng military jeep. Ang price nga pala nito mga boss ay, ang kanyang maxi kit ay umaabot ng 580 pataas. So ano yung maxi kit? Yung maxi kit guys, yun yung pinaka-body lang niya. Ang hindi kasama dito pag maxi kit is wala siyang engine at wala siyang pang-ilalim. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto niyo ng ganitong klase, kasi ang lalabas lang dito sa MDU1 ay pinaka-buong body lang. Walang pang-ilalim. Kaya pwede natin siyang i-turn over sa Team Garute. Kabitan natin siya ng engine, kung anong gusto niya engine, kahit 4K, pwede natin ikabit dito. Hindi lang kasama yung pang-ilalim, pero kasama yung ating mags at gulong. Yun. So dito naman tayo guys sa loob. Ayan. So konti lang naman yung features dito. Meron tayong dalawang upuan at upuan din sa likod. At ang interesting nga din dito guys, ito yung kanyang gas tank. Ito. Tapos kapag magpapagas kayo, nandito yung kanyang bukasan. Alam niyo ba kung bakit nakalagay yan dyan? Kasi based sa nabasa ko sa ibang mga
mga video, sa napanood ko, based sa napanood ko sa mga ibang videos about dito sa military jeep, is para daw safe yung kanilang gas tank. Hindi na dito sa labas. Kasi yung civilian sa labas nakalagay. Para hindi sila madaling manakawan. Yun ang sabi. At ito naman guys, ang kanyang steering wheel. Wala tong airbag. Talagang ano to. Sadyang steering wheel lang. Yun steering wheel lang. Literal na steering wheel. Wala kang paghahanapan dito ng comfort. Tapos yung kanyang pedal is 3 kasi manual nga to. Ayan. Pakita mo Jed yung ating pedals dyan. At ito nga guys, no. Ito ay pang lalagyan na nila ng baril. Ayan. Hindi ko lang alam kung may baril dito. Wala pala. Kung may baril dito, tetesting ko sana dun sa cameraman. Kung naputok ba. Ayan. Lalagyan na to guys ng baril. Diba? Astig Ito. Ano ba to? Siguro ito parang kagaya nung sa lalagyanan siya ng mga abubot. Mga konti lang siguro ang abubot. Hindi ko lang sure. Hindi ko kasi mabuksan So yun lang, ito lang yung panloob natin. So guys, pop the hood natin. So check natin yung kanyang engine. Yan. Mabigat. Ayan, ito. Yan. Bali yung engine natin dito mga boss is hindi na siya yung original na makina nito. Kumbaga, iba na yung ginamit dito na makina. Original na makina na ginamit dito ay ito. Yan. Based sa Google, yan yung original dati. Yung ano pa yon, yung mga panahong gerahan pa yon. Pero ngayon na nakakabit dito guys ay diesel engine. Ayan, Mitsubishi engine na diesel. So, ayoko siyang i-start ngayon kasi natakot ako baka mamaya meron tayong magawang mali. Siguro mamaya na lang kapag kasama natin si Sir. Bigat.